May nahuli na namang foreigner dito sa Japan. Alam nyo kung ano ang dahilan? So, ito na ang lagi kong ipinapaalala sa mga nakatira dito sa Japan na nagko-content creator. Ito, panoorin nyo ha! You guys, this is for those na nakatira dito sa Japan or specifically po sa mga nagko-content sa TikTok, sa YouTube or sa kahit saang platform po. I think dadaan po sa FYP or I think nakita nyo na po yung news or a video about sa foreigner na nahuli ng mga pulis. Yes po, you heard it right na may isang dayuhan na lalaki po na nahuli ng pulis. This time, it's not the usual na example, naglalakad ka or nagbabay ka tapos sinara ka ng mga pulis tapos sinicheck po yung documents po natin. Hindi po ganyan yung cases. This time po, ito may warrant of arrest po talaga yung isang dayuhan na yun. So, nahuli po siya guys. The reason is that, nag-video po siya. Specifically, nag-video siya, pumasok siya sa isang kaisa tapos nag-video siya. Yes po, it's a very common sense na bawal po talaga, especially hindi ka naman part ng company na yun na pumasok ka at saka mag-video. That's why mali po talaga yung isang foreigner na yun. Now, this is not just about like papasok ka sa kaisa or nag-video ka sa isang company. It's not only like this guys. O diba, lagi kong sinasabi sa inyo na privacy matters talaga dito sa Japan. Mahigpit dito sa Japan. Talagang kapag ka nakita ng isang family members, yung mukha ng isang kapamilya nila na hindi ka nagpaalam, maaari kang i-report sa pulis at pwede kang hulihin dito sa Japan. Kaya panoorin nyo pa. Again, it's about privacy. So, sa mga nagko-content dito or may mga videos na especially kitang-kita yung mukha ng mga tao na you really, intention mo talaga na ipakita yung mga mukha nila and be careful about that one kasi pag nakita ng family members or kaibigan or kahit sino pa, alam naman natin guys, yung social media ay sobrang bilis kumalat. So, be careful po sa pag-post ng mga mukha ng tao. Especially pag hindi ka nag-ask ng permission sa kanila na i-post mo yan sa medias mo. And another thing is sa mga nagtatrabaho po as kaigo, this is really important. I think past years, marami na pong nahuli dyan about privacy ng isang patient. Okay na okay po kayong gumawa ng content, but for the face or mukha ng isang patient po, ethics, bawal po talaga yan. Privacy ng mga patient at saka privacy ng mga family members po nila. Pag nakita po nila, pwede po kayong ipatrace, not only for the kaigo, for those people na nagko-content ng mukha ng mga tao without their permission. So be careful about that one. So we don't do content guys just for the views. So make sure you are responsible for the videos we posted here in social media. Kaya yan ang isa sa mga ikinatatakot ko kung bakit ayaw kong mag-live. Dahil nga, napakahigpit ng mga batas dito at madali kang matatrace. Ay nako, sige, wag nyo nang hintayin pang masampulan kayo ha.